Uuloy namin sa'yo! Saan yung dinlapak ako? Galit na galit si Tanggol nang makita si Kidlat. Agad niya itong sinugod habang pasigaw na tinatawag ang pangalan nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na tumakbo si Kidlat upang tumakas. Ngunit hindi nagpahuli si Tanggol. Sunod-sunod siyang nagpaputok ng baril habang hinahabol si Kidlat. Gumanti rin si Kidlat ng putok habang paunti-unting umatras palayo. Hinabol ni Tanggol si Kidlat hanggang sa maabutan niya ito sa isang eskinita. Dito, tuluyan na niyang ibinuhos ang galit at binugbog si Kidlat ng sunod-sunod na suntok. Lumaban si Kidlat at nakipag-agawan pa ng baril. Ngunit nanaig si Tanggol sa laban. Sa sobrang bugbog, napahiga na si Kidlat at halos hindi na makagalaw. Sinamantala ni Tanggol ang pagkakataon at tinanong kung saan nila dinala si Ramon. Nanatiling tahimik si Kidlat kaya agad naglabas ng baril si Tanggol at itinutok ito sa kanyang ulo. Dahil sa takot, napilitan si Kidlat sabihin kung saan nila itinatago si Ramon. Ngunit matapos iyon, sunod-sunod na nagpaputok si Tanggol. Tinapos ang buhay ni Kidlat. Matapos ang nangyari, agad kinausap ni Tanggol sina Chairman, Tindeng at iba pa. Ipinaalam niyang gusto niyang tumulong sa kanila, ngunit mainit pa rin ang mga mata ng mga gerero at ng mga pulis sa kanilang grupo. Tumayo si Tindeng at buong tapang na sumagot. Para sa kanya, si Tanggol ang tunay na kakampi ng mga tao at sila ang magiging mata ng bayan sa City Hall. Buo ang loob nilang tumulong kay Tanggol. Samantala, nakahanap si Ramon ng pagkakataong makatakas mula sa kanyang mga bantay. Nang mapansin ng mga ito ang kanyang pagtakas, agad siyang tinugis. Hindi nagpatalo si Ramon, bumunot siya ng baril at nakipaglaban. Isa-isang pinatumba ni Ramon ang mga humahabol sa kanya hanggang sa tuluyang makawala. Sa kabilang panig, pinatawag ni Miguelito si Santino at tila malugod na winelcome sa pamilya ng mga gerero matapos mabuntis nito si Erika. Ngunit sa halip na yakap, bugbog ang sumalubong kay Santino. Sunod-sunod siyang sinuntok ni Miguelito at hinampas sa likod hanggang sa mawalan ng lakas. Matapos ang pambubugbog, lihim na naghiganti si Santino. Nilagyan niya ng laso ng alak ni Miguelito at tahimik na naghintay. Habang nakatingin mula sa malayo, abot tenga ang kanyang galit at pagnanais na mapanagot si Miguelito sa lahat ng kasamaan nito. Samantala, pinatawag ng mga pulis si Marites dahil gusto umano siyang kausapin ng kanilang hepe. Dinala siya sa isang kwarto at laking gulat niya nang makita si Rigor na naroon. Gulat na tanong ni Marites kung bakit ito nandoon at mayabang na sagot ni Rigor. Siya na ngayon ang bagong hepe. Nagngit-ngit si Marites sa narinig. Para sa kanya, hindi karapat-dapat si Rigor na ma-promote lalo't alam niyang marami itong kasalanan. Ngunit agad lumapit si Rigor, galit na galit at pinusasan siya. Mariing pinaalala ni Rigor kay Marites na kasal pa rin sila, isang paalala na mag-uugnay sa kanila sa kabila ng galit, sakit at kapangyarihang dala ni Rigor. Sa kabuuan ng mga pangyayari, patuloy na umiikot ang kwento sa galit, paghihiganti at kapangyarihan. Matindi ang determinasyon ni Tanggol na ipaghiganti ang kanyang ama, kaya't walang pag-aalinlangan niyang tinapos si Kidlat. Sa kabila nito, unti-unti siyang nakakakuha ng kakampi sa mga taong naniniwala sa kanyang layunin. Samantala, matagumpay na nakatakas si Ramon habang si Santino naman ay nagplano ng tahimik na paghihiganti laban kay Miguelito. Sa kabilang banda, muling nagbanggaan ang landas ni Marites at Rigor na ngayon may bagong posisyon at mas malawak na kapangyarihan, isang senyales na mas matindi pang laban ang darating. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.